Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Wow, sabi niya. The look espiritu constitution yan. If you don't like the candidate, he has no rights. Genius. Ito, pahayag ni Luke Espiritu. Isang abogado ito human rights lawyer. Nagkandidato pagka senador itong 2025, kaya lang diretso inidoro. Galit na galit sa mga Duterte. Sabi niya, si Sara Duterte wala namang kwenta, wala yang karapatang maging presidente. Kaya may sarili siyang konstitusyon. Anong basihan niya? Binoto yan ng taong bayan. Siya ang successor kung ma-incapacitate ang presidente o kung mag-resign. Bakit niya sinasabi na wala yang karapatan maging presidente? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Pampaw, Bensmoke, galing ka pala sa kanya 8-8 nga yan. Nung debate ito, wala nilalampaso ni na Atty. Vic, ni nata Senator Bato. Jens Buenaventura, akala ko ba demokrasya? Fernandez Joseph, is he not a CPP? Doc Loren Badoy? Yeah, may connection ito sa makakaliwa. Generoso Di Magiba, Look Bulok. Joy Gilas, look talaga to. Bendelo, sino nga siya? From 8-8 class di ay ni siya, trying hard. So ganyan talaga ang mga makakaliwa, galit na galit sa mga Duterte. Kasi nga panahon ni Tatay Digong, pinagbigyan na sila ng pagkakataon para yung gusto nilang reform, gusto nila ng pinakinggan sila ni Tatay Digong. Peace talks, yes, binigyan lahat. Habang nagpi-peace talks, inaambus nilang mga sundalo at kapulisan natin. Kaya nagalit si Tatay Digong. Kaya yon, sinimulan ni Tatay Digong ang NTF-ELCAC. And sa ngayon, I can say, talagang it's a gun force. Mayroon pang konti-konti na lang naiwan, kaya lang hindi na sila katulad noon. Example, Bukidnon, ang daming mga multinational plantation dito, saging, pinya, iba pa, mga malalaking poultry, babuyan. Ang dami nilang sinusunog na mga equipments, mga farm nung una. Kasi humihingi sila ng revolutionary taxes. Nakapagtrabaho nga ako sa isang multinational company, saging, export ang humihingi sila ng 30 million pesos a year sa kumpanya. Ayaw magbigay ng kumpanya. Kaya kinuha nila ako na security consultant. Ganyan, itong mga makakaliwang ito. So, nung una, nakakapangsunog sila, ngayon halos wala na silang magawa. Talagang nabali ang kanilang buto, backbone, yung spinal cord, binali ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kanyang NTF-ELCAC. And in fairness, itong administrasyong ito, ang AFP-PNP, tuloy-tuloy, no let up, para pulbusin itong makakaliwa, at konting bagay na lang, it's just a matter of time, mawawala na sila. Kaya takot sila na, kasi itong administrasyong ito parang gustong makipag-peace talk sa makakaliwa. Baka nga, duda ko, baka may ongoing na secret peace negotiations between the government, itong Marcos Jr. and the CPP-NPA. Mabulagta na lang tayo, biglang mag-announce ng
may kasunduan na peace deal. Sana naman hindi. Kaya lang, ang kinakatakutan nitong mga makakaliwang ito, kasama itong Luke Espiritu, kaya walang karapatang magpresidente ang Duterte, kasi kung matapang si Tatay Digong sa pakikipaglaban sa mga makakaliwa, mas matapang si BP Inday Sara. Talagang pag nagpresidente si BP Sara 2028, wag na lang ngayon. Wag na nating isipin na magre-resign ang Pangulo. Kapit to ko yan, tatapusin niya ang kanyang termino. By 2028, sinong mananalo kay BP Sara? Sa ngayon, wala akong nakikita. Kaya, itong mga makakaliwa, gumagawa lahat ng magagawa nila, nakikipag-alyansa kung kahit kanino, para mapigilan nila ang isang Duterte presidency. Kaya ganyan na lang desperado na walang kwenta yan, walang karapatang maging presidente. Sino ang gusto niyong magpresidente? Ito, takot silang manawagan ng BBM resign dahil ang papalit isang Duterte. Kaya tinitiis na lang nila ang korupsyon ng Duterte administration. Huwag lang maging presidente ang isang Duterte. So be it. Gusto nyo magpatuloy ang korupsyon? Sige lang. Basta 2028, sa gusto at ayaw nyo, mag-i-eleksyon tayo. Sino ngayon ang pambato ninyo? Risa Ontiveros? Wala. Eat my dust. Kahit sino. Kaya humanda na kayo, kayong mga makakaliwa. Another Duterte will sit in Malacanang. That's the end. Okay? So, very afraid, sir. Sama niya. Charm Cruz, Sara was duly elected official at hindi nandaya. Yes. 32 million votes ang nakuha niya, pinaka-highest in our nation's history. Tapos, kung ma-incapacitate ang Pangulo, ayaw niyo siyang magpresidente in your dreams. So, basta konting tiis na lang tayo, mga kaibigan. Tuloy natin ang laban, tuloy natin pagdarasal sa mga Duterte, lalo ng ating Tatay Digong, na sana makabalik siya ng buhay na buhay, malusog, at masaksihan ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang sa 2028. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud og sin ang akong mama. Salamat sponsor og sin. Dadan kayong salamat kay naka-atop na gyud. So nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Naa, isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag yun nakatop gyud og giro gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan
daot ka balay ni lola og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si lola wala naman siya ay bana, ang anak na lang ang nabilin.